Gising na rin po para sumagot po sa ating mga katanungan ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard sa sipin po ng West Philippine Sea, si Commodore J. Tariela. Good morning, Commodore. Good morning, Sir Ted. Good morning, DJ Chacha, at sa mga tagapakinig niyo po, sir. Okay, sige po. Sir, thank you po. We would like first to be educated dito ho sa hit and run case na ito dito po sa Masinloc, Zambales. No? Bagamat may tinukoy na po ang si Armand Balilo, si Sir, na pangalan po nung sinasabing posible po na nakabangga dito sa ating mga mangingisdang ito. Kapag ho ba ganyan, paano kasi kung sa land transportation, di ho ba may kaukulan pong traffic investigator? Ano po, at kaukulan din pong prosecutor eventually kung merong nga pong mangyayaring homicide. Ano ho, pagkamatay po o sugatan po sa mga aksidente. Sa dagat po, anong sistema, Commodore? Well, Sir Ted, no, kailangan nating i-identify kung domestic or foreign vessel ito. No? Ngayon, kung domestic vessel yan, ang Philippine Coast Guard together with the Maritime Industry Authority, meron tayong kinakandak na maritime casualty investigation. At ang Philippine Coast Guard ang nangunguna dito to identify kung ano yung mga facts of the case at kung meron talagang liability itong isang barko. Secondly, kung foreign vessel naman ito, ang dito sa Pilipinas, ang Port State Control Authority is also the Philippine Coast Guard. When we say Port State Control Authority, ito yung nagbo-board ng mga foreign vessels, no? Yung mga foreign flag vessels. Sinisigurado natin na yung mga international regulations related to maritime safety, marine environmental protection, and even the Maritime Labor Convention Code ay naipapatupad ng barko na to, no? Pag pumunta rin sa Pilipinas. Having said that, Sir Ted, since we are recognized, no, by law ng Coast Guard mandate as a Port State Control Authority, we also have this kind of identity, no, to coordinate with other Port State Control Authorities na habulin yung mga barko kung sakali man, no, na foreign vessel na nagdulot ng isang insidente na ikinamatay ng kapwa natin Pilipino. In this incident, Filipino fishermen, ko-coordinate natin dun sa barko na pupuntahan nila, dadaungan nila. And then that state, no, yung Port State Control, will board the vessel and on their own level will also coordinate with us to conduct investigation dito sa pangyayari na to. Kung sakali na mapapatunayan, no, ng Port State Control Authority na pinuntahan nila na na-involve ito sa insidente, i-detain nila ito and they are going to report dito sa atin, dito sa Pilipinas, at dun sa owners din ng barko at sa insurer nung insurance company ng barko na to, and to make sure na masettle at mapag-usapan kung ano man ang magiging danyos at liability ng barko na to. In a nutshell, Sir Ted, that's how we do liability ng mga barko na nagdudulot ng mga insidente. Okay, so kumbaga po kung nasaan itong barkong ito, no, in this case, ano lang po ito, theoretical ha, si Pacific Ana na isang crude oil tanker, kung nasaan man siya ngayon, kukontakin po natin, no, ho, yung bansa kung nasaan siya naka-angkla o yung kanya may-ari at tatanungin sila dito at kung sakasakali nga na-involved sila dito, they have to detain itong mga tripulante ng naturang barko. Hanggang doon lang po muna, hindi necessarily na mauobliga itong mga tripulanteng ito na pabalikin sa Pilipinas para harapin po itong kaso because crime is local in the country. So the principle of penal provisions po ng ating batas kasi sa Pilipinas po ito nangyari at dito po mangyayari paglilitis. Well, una sa lahat, Sir Ted, no? Ganyan ang mangyayaring na sitwasyon, no? But they will also be represented by their own lawyers, no? Kung sakali ng paglilitis na ganito. But I'm not really sure, no? I'm not a lawyer myself. So, ko masasabi na kung the criminal offense will also be charged to them, considering na nangyari ito sa exclusive economic zone na natin, which is 180 nautical miles, no? So it doesn't fall within the territorial sea natin na meron tayong sovereignty over those vessels dito sa
Okay, sige. So sir, nabanggit nyo, no, insurer, no, insurance. Dito ho ba factor na walang kolorum na involved dito? Kasi ito ho bang FFB, fishing, ano ho ito, no, vessel, the RIN, ay dapat din po rehistrado at kaukulan pong may permiso sa paglalayag, pati po yung kabilang panig? Totoo po yan, Sir Ted, no? Dapat po ito inirehistro sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang kanilang pangingisdahan, to include their fishing gears, no? And dapat sa marina din na irehistro nila itong bangka nila na ito na gagamitin sa paglalayag. So, by documents, dapat alam ito ng marina at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sir. Opo, opo. Hindi makapag-claim ng anuman danyos ang isang hindi rehistradong fishing vessel sa Pilipinas sa sino man pong nakabangga niya, whether Philippine registered vessel o foreign vessel, kung siya nga po ay kolorum? That is something that, to be honest, Sir Ted, no, hindi ko pa yan alam, no? I'll check it with BFAR and the Maritime Industry Authority, Sir Ted. Opo, opo. Sige po. Para lang ho kasi nga maintindihan natin to, 'di ba, sa atin sa kalupaan, kapag kolorum po yung na-involve, unang-una, labag sa batas yun, 'di ba? Na ikay bumabiyahe sa kalsada, whether pribado man o pampubliko, na hindi ka rehistrado. Pangalawa, kung iyan pang publiko, wala kang insurance. Anyway, sige po. So meantime, sir, ano ho ang estadong alam po ninyo? Na-contact na ba ho ito ng Philippine government? Ito pong tripulante ng Pacific Ana o maging ang may-ari po ng barko, at nasan kaya sila ngayon? Later this afternoon, Sir Ted, no? Mamayang hapon, mga 4 p.m., we're going to conduct a press conference to tell the public itong mga initial information that we have, no. With regard to sa Pacific Ana, I think it was explained by Admiral Balilo why we identified it as a possible, no, suspect natin for the capsizing nitong fishing vessel. It's because dun sa marine traffic nga na ipinakita namin kahapon, no, makikita namin dun sa identified location, the date and time, ang Pacific Ana dumaan dito sa pinagtalian nila ng payaw. So, on the part of the Philippine Coast Guard, sir, we have already identified the next port of call nitong Pacific Ana. Mamayang hapon, alas 6 ng gabi, dadaong ito sa Singapore. For our port site control officers, we have already coordinated dito sa Singaporean Maritime Port Administration. Sila ang mag-i-ensure to conduct an investigation about the incident that happened here na kinasangkutan ng barko na to, Sir Ted. Opo, opo, opo. Pag ho hit and run na kaso, no, ano ho yan? Aggravating po yan na circumstance kasi iniwan mo yung binangga mo, meron ka namang kakayahan para mag-rescue sa kanila. Totoo po yan, Sir Ted, no? Pero we have yet also to establish kung talagang was it intentional and deliberate yung pagbangga sa kanila, and also was it also intentional and deliberate na hindi sila balikan para maligtas sila. Ito yung mga scenario na kailangan nating makonsider, sir. Opo, opo. And we respect that. Hintay lang ho natin mamaya ang press con po ng PCG and government authorities tungkol po sa update sa kasong ito para po official mismo. Ano po ang ating mapapakinggan. Bagamat ang ating katanungan po lang naman ay mga theoretical lang po. Kumbaga, kaisipan lang po at ang mga posibilidad. Ano yon, baby girl? Sige, kasi... Hindi, may ibang issue na ito. Hindi muna. Sige, ikaw na muna. Oo, sige. Eto lang po. Sir, yung pong binabanggit nyo na meron namang mga linya ito. So sa inyong larangan, alam po ng bawat gobyerno na kung sino-sinong mga barko ang dumadaan doon sa iyong teritoryo o exclusive economic zone. May mga record po ito at Commodore. Well, it depends, Sir Ted, no? Kapag ito ay nag-port of call dito sa Pilipinas, no? It just so happen na meron tayong software, no, that we can identify kung ano yung mga barko na dumaan dito.
And of course, let me also take this opportunity, Sir Ted, no? Dahil sa mga nakaraang balita kahapon at nabanggit nga na ito ay nangyari sa immediate vicinity daw ng Bajo de Masinloc. But if you're going to look at the coordinates, that's 19 nautical miles away from Bajo de Masinloc. Tsaka parang kailangan mo pang umakyat para sadyain talaga. So on our part, based on the press release that we released publicly yesterday, sir, amin na itong sinasabi na sa karagatan ito sa bandang Pangasinan. No? It's much more parang practical to say na sa Pangasinan siya nangyari. No? 190 nautical miles away from the coastline of Agno, Pangasinan. Hindi yung 90 nautical miles, ang naging point of reference is Bajo de Masinloc. So, because of that information, we cannot also blame the public, sir, na nagkaroon ng mga speculation na baka pinangga sila ng, alam naman natin, Sir Ted, no, ng maritime militia, and it was intentional and deliberate. So, let me take this opportunity, Sir Ted, no, na maitama po natin yung statement din ng Coast Guard, no, na hindi po ito sa immediate vicinity ng Bajo de Masinloc. Ito po ay sa may karagatan na ng Pangasinan. So ang place of occurrence, kumbaga sa police report, ay karagatan po sa Pangasinan. Yan ang klaro. Yes, okay, sige po. So hintayin lang po tayo mga kapatid sa official po na press con ng PCG and government authorities. So nabanggit niyo po, Chinese Maritime Militia. Ano na naman po ito? Namontik ho na naman daw ho at medyo nagtatangka na naman pong parang babanggain na akma ng Chinese Coast Guard, yung ating pong supply ship na naman. Kailan po nangyari ito pinakahuli? Kahapon po natin i-conduct yung resupply operation natin, Sir Ted. No? Dahil nga po dyan, nagbigay na po ng statement ang ating National Security Council sa pamagitan po ni ADG Jonathan Malaya. At kanya pong sinabi na naging successful naman po ang resupply operation ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Kahit pa po merong harassment, dangerous maneuver at interference ang People's Republic of China sa pagkakandak po ng ating resupply operation kahapon, Sir Ted. Opo. Yung visuals po na aming napanood, hango din po sa ano po, no, sa official ho na inilabas po ng Philippine government, napakalapit na ho ng Chinese Coast Guard. Yun ho bang ganun? Hindi ho malayo na magkaroon talaga ng aksidente o magkabanggaan? Totoo po yan, Sir Ted. No? It was dangerously conducted ng China Coast Guard. Ang paulit-ulit nilang ginagawa, no? Every time we do resupply operation, they are doing this dangerous maneuver na mayroong possibility nga na magkaroon ng banggaan between the Philippine Coast Guard and China Coast Guard. At kung titingnan mo lagi yung angulo ng camera nila, kapag na-miscalculate ng commanding officers natin ng barko, parang it would appear na tayo pa yung bumangga sa kanila. No? So, that's why we always have to make sure na yung seamanship skills ng ating mga commanding officer, no, yung skippers ng ating barko, would prevent that kind of incident from happening, Sir Ted. Oo nga, kasi pwedeng nananadya sila para pag may nangyaring ang ganung banggaan, lalabas na tayo ng bangga kasi meron silang isusupply na visuals na ang angulo, kala mo ikaw yung bumangga. Pero tayo naman, hindi tayo pahuhuli din sa ating sariling kuha, sa ating sariling video documentation. Yes, Sir Ted. And of course, to be honest about it, hindi rin talaga natin sila planong banggain. That's why ang ginagawa natin, sir, kumukuha talaga tayo ng magagaling na commanding officers na mag-deploy natin sa Palawan. Para sakaling gagawin uli nila yung dangerous maneuver na yan, mapiprevent niya yung ganyang banggaan. Opo. And itong nangyari po kahapon na naman will be placed on record para ho sa panibagong complaint. Totoo po yan, Sir Ted. No? For the documentation ng detalye ng operational details nito, the Philippine Coast Guard will be releasing today as to what are our next steps. No? Kasi ang tanong, paulit-ulit na lang ba tayong laging gaganituhin? No? Kailangan ba lagi tayong magpaharas sa mga China Coast Guard?
I think, sir, and I would like to believe for the Department of Justice, the Department of Foreign Affairs, they are thinking of any different legal and diplomatic actions for us to be able to change this kind of condition every time na may resupply tayo, Sir Ted. Okay, sige po. May tanong ka ba, baby girl? O, yun na yung tanong? O sige, salamat na marami. Hayaan nyo po, next time na kayo mag-susupply dyan, sama nyo si Brownlee. Bakit? Ha? Ha? Bakit? Anong gagawin ni Wala Brown? lang. Napatawa mo tuloy si Commodore eh. Pang-inis lang. Oh, ako na lang ang sasama. Si Justin Brownlee, nakita mo naman lamang na yung China. Oh, nahabol pa. Nahabol, natalo pa sila. Oo. Oo. Nakita mo, natalo. Napatawa mo tuloy si Commodore, napasmile mo Commodore, eh. salamat po na marami muli sa inyo po pagpapaunlak po sa aming programa. Maraming salamat po, Sir Ted. Maraming Opo. salamat. Thank you, si Commodore J. Tariela. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.